Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Before tayo mag-proceed, pansinin nyo, meron tayong mga bagong microphone na gamit dito. Yes, maraming salamat Maono kasi sila yung nag-sponsor sa atin ng ginagamit natin na mic ngayon. Yes, this episode is sponsored by Maono. Thank you so much for giving us these microphones. So, Ano ba itong gamit natin ngayon? Ha? Ano itong gamit natin ngayon? Itong gamit natin ngayon is yung bago nila, which is yung PD200W. Ang pinakamaganda dito is pwede siyang gamitin na wireless. Oo, kaya siya may W kasi it means wireless. So ngayon, nakikita nyo na may na-connected siya, pero aside from this, pwede nyo siyang gamitin ng wireless. Yes. Isasaksak nyo lang siya sa phone gamit yung parang receiver. Oo, meron siyang kasamang receiver. Oo, correct. Ayun. Tapos kahit anong device pa yun, no? Kahit Lightning, USB type, pwede mo siyang gamitin. Pwede. Type-C, ganun. Oo. Perfect siya for content creation and podcast as well, di ba? Tsaka streaming. Oo, streaming yan. Kasi ngayon, ang dami ng parang sa mga streamers, sa mga content creators, podcasters, parang pinaka-good investment talaga is magandang mic. Audio. Diba? Magandang audio. Oo, magandang audio na High quality. Ay, nawala. magandang audio, di ba? Ba't kaya? Ayun lang. Ulit. Ayun, isa sa mga kailangan na pag-investan as content creator is, syempre, yung magandang audio quality. Correct. Tama. So, good investment talaga na mag-invest ka sa isang magandang mic. Ayun, so Ano ba yung episode natin ngayon? itong episode natin ngayon, in-announce namin last episode na magkakaroon ng parang competition pagdating sa mga letters or mga stories na sinesend nyo. Yan. So, binanggit namin na pwede kayo makakuha ng prize. Prize tuloy. So, baliktad pa no? Tayo pa yung naningil Tayo pa yung naningil para mag-send sila ng story no? Ano ba yung magiging prize natin dito, Paps? Ang prize natin dito is pipili kami ng 3 pinakamagagandang kwento. Tapos, isi-send namin or i-announce namin yung mga criteria sa pagpili ng 3 mananalo. Pero lahat ng 3 mananalo ay makakuha ng tumataginting na 1,000. 1,000. Kala mo, 1,000 ano? Hindi, kasi pinag-iisipan ko kung sasabihin ko ba na 1,000 cash pero isi-send naman through Cash G. Oo. hindi na siya cash. 1,000 dun sa mga mananalo dun sa mga best stories. So, kung hindi pa kayo nagsisend, mag-send na kayo dahil itong mga babasahin namin yung mga unang nag-send sa amin. Mag-uumpisa kami dun sa mga pinakaunang nag-send and then dun papunta sa mga latest. Correct, yan. So, ang dami nating na-receive, no? Yes. Pero bago natin umpisahan ng segment na ito, siguro maganda ay magbasa-basa muna tayo ng mga comments na nanggaling sa or sinend sa ating YouTube channel. Sa YouTube channel. And Spotify channel. Sige. Dahil dyan, mag-buy time ka dahil di mo sinabi sa akin. Oh, okay. Ito, galing to sa last episode natin, episode 77. Ito babasahin ko. Galing kay Vizard Says, member ata to kasi oo tama, member siya. Sabi niya, hi po, pa-shoutout po titos and tita, I've been a silent listener since Halloween special nung 2023. That's when I started listening and now that I earn my own money, I can finally become a channel member. Ang pogi niyo po, Tito James and Tito Ian, and sobrang ganda po ni Tita Prey. Ayan, maraming salamat. Wizard Says. Maraming salamat. Biruin mo, nung nagkaroon na siya ng own money niya, kasama tayo sa budget. Di ba? Maraming salamat sa iyong suporta. Wizard Says. Ito naman, galing to kay Rina Lou Whitaker. Sinend niya to bago natin to na-achieve. Sabi niya, sana mag 10,000 subs na kayo soon. At nagbilang anghel siya dahil ngayon ay 10,000 subscribers na tayo sa YouTube. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Ngayon, 10,100 subscribers na tayo.
So yan. Ikaw, Tito James, meron ka bang babasahin na mga comment dyan? Ito, meron galing kay Johanna Grace Quarino 2481. Sabi niya, "Hi mga titos and kay Tita Pray na din. Kung kailan siya makakabisita ulit. Meron akong question. Meron po ba kayong idea kung anong tawag sa ganitong event ng live? Meron kasi akong feeling or hindi ko sure kung nagkakataon lang ba na every time na may nalalaman ako or gagawin ako, parang biglang nakikilala or nalalaman or gagawin ng ibang tao. Gets ba? Hahaha. Hirap explain. Like example, itong senaryo na to na may pinakitang video sa akin yung kawork ko na siya lang ang nakapanood sa team namin. Then suddenly nung napanood ko siya, bigla siya nag-trending everywhere. Isa pa, meron akong napuntahan na isang lugar one time, then suddenly biglang sumikat yung lugar na yon. Eto pa isa, napanood ko lang yung TRDP one time, then biglang dumadami at nakikilala na sila. Char. Kidding aside, yun nga, may tawag ba sa ganong event or feelingera lang talaga ako? Nireplyan ko siya, Paps eh. Sabi ko, di pa ako sure kung ano ang tawag dyan, pero okay lang ba na pa-follow ng mga FB page namin? Baka biglang dumami followers namin kapag naka-follow ka. Kasi dito natin mapapatunayan kung talagang kung talagang may totoo. Phenomena or may ano. Anong pangalan niya? Si Hannah Grace Guarino. Yan. Pa-follow kami sa lahat ng aming mga socials, Instagram, Facebook, The Red Door Podcast PH. And syempre dito rin sa aming YouTube channel and Spotify channel. Yes. Ayun. Nga pala, bago ako mag-proceed, syempre gusto ko mag-thank you sa The Pod Network team kasi sila yung nag-ayos nung setup natin ngayon. Kung papansin niyo last time, ang ganda nung setup natin. Kaya parang paganda siya ng paganda. Kaya nga parang ang daming nagustuhan yung ganong setup. Yung parang maliit na coffee table tapos halos magkaharapan lang tayo, no? Yes. Oo. So yun, ano ba? Meron pa pala tayong announcement. Before tayo mag-proceed. Mabilis na announcement lang to. Last time sabi namin na si Prey ay magiging on hiatus lang. Oo, pero yun unfortunately parang nung nagkausap ulit kami, hindi na kakayanin kasi sobrang busy na ni Prey. So, sa mga next episodes, hindi na natin makikita si Tita Prey. Oo. Ayun lang. So, maraming salamat, Prey, sa pagiging part ng The Red Door Podcast PH. And good luck sa content creation journey mo. Oo. At sa business. Ayun. Ayan. So, without further ado, mag-start na tayo na magbasa ng mga entries sa competition natin. Okay, let's go. Una ka na, Paps? Sige. O gusto mo ako na? Sige, ikaw na muna. Okay, itong una na lang na TRDP story entry, ang title nito ay Barrio sa Maguindanao. Sinento sa atin noong May 30. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paul Zingon. Ako po ay inyong bagong subscriber at midnight after work listener sa inyong channel sa YouTube. Ako po ay laki sa pamilyang magsasaka sa Western Mindanao at nagkaroon ng pagkakataong lumipat ng tirahan sa Maynila noong 2015. Dahil na rin sa eagerness kong makapag-aral sa Maynila at makapagtrabaho na rin. Mahirap ang buhay namin noon at kami ay indigenous people ng isang region sa Mindanao, kung saan ay mas maraming poblasyon ng sakahan at taniman. Marami po akong kwentong nais ibahagi sa inyo. Dahil buong buhay ko bilang teenager ay nilagak ko sa aming mahal na probinsya. Excited ako na mabahagi ang mga kwento sa inyong mga susunod na seasons at episodes. Ang unang kwento kong ibabahagi ay tungkol sa isang misteryosong liblib na baryo sa aming lugar na kung saan ay pinaniniwala ang simula sa barangay kapitan hanggang sa ordinaryong settler ay may lahing aswang. Ang tawag namin sa baryong ito ay ang Baryo Sapo. Ito po ay base sa karanasan ko noong ako ay 12 years old pa lamang at tumutulong sa pagsasaka, pagtatanim at pag-harvest ng niyog sa aming lugar. Nangyari ito noong mid-2000s. Sa panahon ng pag-harvest ng niyog sa lugar namin. Noong panahon na ito ay kasama ko ang aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Ariel. At kasama din namin ang mga kababata namin na itago na lang natin sa mga pangalang Omar at Briner.
Tanghaling tapat nang tapos na kami sa pag-harvest ng mga niyog at na-deliver na namin sa Koprasan Field ang mga sako-sako nito para doon ay bahala na ang mga iba pang kasamahan namin na mas matatanda sa amin na magbalat ng mga niyog para ihiwalay ang bao at balat. Nung panahon kasi parehas na minamarket ng mga niyog farm owners ang balat at bao sa mga karatig poblasyon markets. Hindi ko na alam kung ganoon pa rin hanggang ngayon. Nagkayayaan kami na mag-swimming sa isang batis na malapit lang sa hills kung saan naroon ang mga niyog farms. Nagtagal kami doon ng ilang oras nang biglang napakwento si Omar tungkol sa isang liblib na baryo na alam niya na malapit lang doon sa batis. That time, hindi pa ganoon kasikat as urban legend sa lugar namin yung baryo na iyon dahil hindi pa ganoong discovered outside sa poblasyon. Bibihira lang ang mga tao na nakakaalam sa baryo na iyon dahil ito ay sa gitna ng mga malalaking bangin at nasa paanan ng isang kilalang mountain sa probinsya namin. Masukal na gubat ang tatahakin kung pupuntahan nito. Simula doon sa batis ni kinaroroonan namin that time, sabi ni Omar, malapit lang daw sa batis na iyon ang baryo na kinatatakutan nilang magkakapatid na bisitahin dahil ayon daw sa mga kakilala nilang tiruray doon sa farm ay baryo daw ito ng mga aswang. Anya ni Omar, nang unang beses na naisama siya doon sa baryo na iyon para bumili ng kalabaw na gagamitin as turnover para sa nawalang kalabaw na binili nila sa kanilang nayon malapit sa poblasyon namin, uso kasi ang nakawan ng kalabaw sa amin noon. Maggagabi na at nagmamadali sila noon dahil yung broker nila sa kalabaw ay nakatira malapit sa baryo na iyon at kakilala niya yung seller ng kalabaw na nakatira naman sa baryo na iyon. Nasaksihan niya mismo ang kakaibang pangyayari sa itsura ng mga ibang tao na nakatira sa baryo na iyon. Simula hapon hanggat pangsapit ng 6 p.m. Nung malapit na daw ang pagsapit ng 6 p.m. ay napansin niyang may mga taga roon na kakaiba ang kilos at itsura. Napansin niya na may mga tao doon na tila nagbago ang pangtingin sa kanila. Sabi niya, noong dumating sila ay normal lang ang itsura ng karamihan ng mga tao na naroon. Ngunit nang sumapit ang dilim, may mga tao doon na parabang hindi taga roon. Maputi, magaganda at yung iba ay parang mga dayo na doon. Hanggang sa ang isa sa kanila ay lumapit sa kanya at hinawakan siya sa balikat at wika sa kanya na isinalin ko na rin sa Tagalog ay, "Datu, magtatagal ba kayo dito?" Kung sa aming mga Ilonggo ay to. Datu naman ang tipikal na tawag sa mga kalalakihan sa lugar namin dahil ito ay isang Muslim area. Habang nakahawak ang kanilang kamay, ang kaliwang kamay ng lalaki sa kanya ay napansin niyang ang mga kuko nito ay tila unti-unting bumabaon sa kanyang balat at ito ay may katulisan. Agad na napaatras ng bahagya si Omar sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanya ng lalaki. Hindi na tumugon pa si Omar. Sa halip ay dali-dali siyang lumapit sa kanyang kakilala na sinamahan niyang bumisita doon. Anya ni Omar, kinabahan daw siya at napaisip na baka totoo ang mga kwento-kwento ng mga katutubong tiruray tungkol sa lugar na iyon. Buti na nga lang daw ay di na sila nagtagal pa doon dahil hindi naman nagkasundo sa deal sa seller ng kalabaw ang kanyang kasama. At ito ang pinaka-creepy na part. Habang kami ay kinukwentuhan ni Omar tungkol sa lugar na iyon ay biglang nagpasya si Briner at Ariel na subukan naming puntahan ang lugar kahit na di na kami pumasok pa roon. Pagmamasdan lang daw namin ang itsura ng baryo sa di kalayuan. Nung una ay nag-aalangan pa si Omar dahil nga sa takot na baka makita kami ng mga tao roon at kung ano ang mangyari sa amin. Pero dahil nga matitigas ang ulo namin noon ay nagpasya kaming pumayag lahat na subukan ito. Masukal na kakahuyan at kagubatan ng daan papunta sa lugar na ito at maraming kakaibang huni ng mga hayop kung maririnig along the way. Di pa man kami nakakalapit sa di kalayuan ng baryo ay may nakita kaming parang nagsusunog ng kakahuyan sa di kalayuan. Nilapitan namin ito at nakita naming may isang maliit na kubo at mga iilang tao na naroon na parabang nag-iihaw ng kakaibang putahe.
Hindi ko eksaktong masabing karne ng baboy, baka, kalabaw, kabayo, kambing o manok ang iniihaw ng mga ito dahil alam na alam ko ang amoy ng mga karne na ito kapag iniihaw. Iba talaga ang amoy na naaamoy namin mula sa iniihaw nila. May pagkamasangsang na amoy, pinaghalong amoy ng naglalagablab na karne ng baka at taba ng baboy ang iniihaw. Sabi ko pa noon sa kanila, bakit tila parang hindi marunong mag-ihaw ang mga ito? Sunog na ang amoy ng karne at hindi naman matukoy kung anong klaseng hayop ito. Dahil merong after smell siyang parang sunog na sirang taba ng baboy. Nung una ay gustong gusto naming subukang lumapit sa kanila at magtanong kung sila ba ay taga Barrio Sapo. Pero biglang may sumitsit sa amin sa likuran at sabay-sabay kaming nagulat nang kami ay lumingon. Isang matandang lalaki na nakasalakot at may daladalang itak. Maamo naman ang titig sa amin. Ngumunguya ng nganga at medyo mapula na ang kanyang mga mata. Nininervyos na kami at handa na kaming tumakbo nang bigla siyang nagtanong sa wikang tribo ni Omar na Magindanaon at sabi niya, "Mga bata, saan ang tungo nyo? Mukhang bago lang kayo dito ah." Hindi na kami sumagot sa takot na baka pagtatagain kami nito at sa halip ay kumaripas kami ng takbo. Takbo lang ng takbo hanggat marating namin ang batis kung saan kami naroon kanina. Ito ang isa sa mga karanasan ko sa aking kabataan noon sa aming nayon na hindi ko malilimutan. Maraming salamat po and more subscribers to come. Ayun, maraming salamat Paul Zingon. So, based dun sa may kwento niya, Paps, ano yan, personal experience. And hindi siya fiction. Hindi Kasi siya parang merong nagko-comment sa atin na, or nagsasuggest na, since contest nga ito, dapat ba na, ikaw, sa opinion mo, dapat ba na paghiwalayin natin yung fiction na story at saka yung personal experience? Para sa akin hindi na. Kahit hindi naman. Oo, kasi sa akin din naman. Horror stories Oo. naman siya. Tsaka may pros and cons di ba? Kasi minsan tayo, pag nakakarinig tayo ng fiction story, nagagandahan tayo. Kahit fiction lang siya. Pero yung takot, nararamdaman natin dun sa personal experience. Yes, tama. Na sineshare, di ba? So, pareha silang may may pros, di ba? Na parang pag maganda ang pagkakakwento, yung the way nung kumbaga yung narrative niya, doon tayo sa may fiction. Pero yung takot, doon mo makukuha sa mga personal experience. So, sa tingin natin, sa base sa kasunduan namin na ngayon lang, pipirmahan ko na yung bill hindi na paghihiwalayin ng fiction at personal experience. Yes. Oo. Tsaka 3 winners naman di ba? Pwedeng sabihin natin 2 personal and 1 di ba? 1 fiction. Pwede. Basta kami nang bahala doon. Saka magsisend naman kami ng announcement ng kung paano yung criteria for judging. Basta simula na ito ngayon, yung mga binabasa naming story simula doon sa unang binasa ni Tito Ian hanggang sa mga susunod na babasahin namin ngayong buwan ng June, pasok na sa may contest namin for June. By first week of July siguro namin i-announce yung mga winners. Ayan. So itong babasahin ko naman ay personal experience na sinend ni buti na lang hindi ko sinabi kung sino yung nag-send kasi nakita ko kaagad sa may first paragraph pa lang na please hide my identity. So ang title ng story ay School sa Bacolod City. Uy. Nakaraan nabanggit ko na nagpupunta ako ng Bacolod pero parang hindi ako familiar sa mga school na nandun. Sa mga listeners natin na taga Bacolod, feeling ko mahuhulaan nyo kung anong school yung tinutukoy dito. Sabi niya, "Hello Tito James, Tito Ian and Ate Prey. Naging fan na ako ng podcast nyo. Please hide my identity po at tawagin nyo na lang po ako na Liz. Sa hospital lab po ako nagwo-work dito sa US. Yung podcast na po ninyo at kay Ate Bebs ang katuwang ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ako nakikinig pag mag-isa sa lab. Matatakutin din kasi ako. Ito pong experience ko ay nung high school pa at salamat hindi na naulit. Siguro makulit lang talaga ang imahinasyon ko dati at nung college naging busy na sa school. Tapos ngayon always nang work kaya wala na akong nakikita.
Si Rihanna pala to, Paps eh. Kasi Work, yun. Sa true, correct. Hindi ko personal experience yung ilan sa kwento ko. Pero lahat siguro ng alumni or kahit current students sa school namin nung high school narinig na itong story na ito. Hindi ko na lang i-mention yung school pero if may listeners ka na taga Bacolod at galing sa same school na yon, baka gets na nila yon. O yun, katulad nga na nabanggit ko kanina. Siguro yung mga taga Bacolod mahuhulaan kung anong school yung tinutukoy dito. Nung high school kami, personally, marami akong na-experience na not so nakakatakot. Pero may isang experience ako na hindi ko talaga makakalimutan. Catholic school din pala yun at itinayo noong 1950s. Ang dami kong naririnig na marami daw na saniban doon na hindi na lang dinidisclose ng school. Unahin na natin yung kwento ng teacher namin. Hindi na niya kinuwento yung year na nangyari ito. Pero nung nag-check daw siya ng papers, may isa daw na Amelita yung name at yung date sa paper ay 1900s pa daw. Sa lower portion ng answer sheet, may nakasulat na, "In the dark, you will see a light. And in the light, you will see me." Akala niya, joke lang yun, so binaliwala niya na lang. Kinagabihan, habang siya ay naglalakad sa campus, doon sa may first year building, lahat ng ilaw ng mga rooms ay patay na. Ngunit, may nag-iisang room na nakabukas pa ang ilaw at ito ay sa second floor ng building. Bakit na daw siya sana kasi na-curious siya kung bakit may ilaw pa. Nung maalala niya yung nakasulat sa paper, ito ulit yung nakasulat sa paper ha. In the dark, you will see a light. Sa kalaliman ng dilim, yung room na yon nakabukas ang ilaw. So tugma no? Pero yung second na sentence dun sa may paper, and in the light, you will see me. Nasa gitna na daw siya ng stairs nang naisipan niyang bumalik na lang at kung baka ano pa makita sa room na yon. Kaya hindi na lang siya tumuloy. So ibig sabihin pala, Paps, parang pinagbasihan niya yung yung nakita niya. Nakasulat dun sa may paper. Pero wala siyang nakita eventually. Kumbaga, siya. Kasi diba sa dulo nakalagay, you will see me. Oo. Parang to, Paps same to dun sa may Requiem Di ba? Yung bata? Oo, yung bata na na parang magpapakita daw siya sa dilim. Di ba? Yun yung una ko naalala Tapos ito pa, meron pang karugtong yung kwento. Yung room na yon, naging classmate ko dati, may unusual experience ako pero hindi naman masyadong nakakatakot. Yung isa lang naalala ko is yung habang prayer namin, before mag-start yung class, may humawak or nagtap sa akin sa shoulder. Paglingon ko, wala namang tao. Nakaupo pa naman ako sa pinakalikuran at broombox na yung likod ko. Ay, ito yung nakakatakot, Paps. Nandun ka sa classroom mo, may naramdamang kang tumapik sa'yo, hindi mo iisipin na may nang-trip sa'yo. Kasi last ka na nasa huling pero, huling row ka na broombox Baka may tao sa loob ng broombox. Pwede. Hindi, hindi ako familiar sa broombox, Paps. Ano yung broombox? Lalagyan ng parang feeling ko, ang tingin ko cabinet na doon nilalagay yung mga panlinis. Feeling ko pang private school lang to mga ganito Hindi naman ako nag-private school nung May broombox din sa inyo? Boombox lang. Oo. Battle of the Bands. Oo. Sabi sa kwento-kwento, si Amelita daw ay student dati ng school at na grape doon sa empty room na katabi ng room namin. Yung empty room na yon ay naging 2-floor storage na connected sa room sa baba. Nasabi din daw ng section na yon nung time namin, minsan may naaamoy daw sila na sampagita. Sa same building, yung childhood friend ko naman ay nagpaiwan kasi gumagawa pa sila ng projects at habang nag-aantay ng sundo, sa classroom muna siya nagstay. Nakita niya daw mismo na yung upuan sa likod ng room ay gumalaw. Kaya dali-dali siyang lumabas. Nung nakalabas na siya, sinilip niya yung room. Nakita niyang may mga kamay,
nakapatong sa teacher's table na para bang may nagtatago sa likod nito. Kamay lang ang nakikita niya at siya ay tumakbo na pababa ng building. Putik, maano to kind of Zack Gregor's Resident Evil shit na to Zack Gregor. Kreger ba? Gregor? Kreger. Kreger. Yung alam mo yung di ba meron siyang eksena doon na yung pinto tas may mga kamay na nakaganon. Ito naman, teacher's table tas maraming kamay na nakapatong. Kung iisipin, habang binabasa ko yung story, na-imagine ko sa isip ko na ang creepy nga niya. Naka-premium din na tayo. Naka-premium. Hindi, galing kasi hindi iisang tao lang yung naka-experience nito, Paps. Parang collected stories to ng mga student doon sa may school na yon. Ito na yung personal experience niya. Ito na po yung kwento kong hindi ko talaga makakalimutan. Sa TLE class namin, kami po ay nagluluto nang may nakita akong, kaedad ko to, naabutan niya yung TLE. TLE? Ako din. Ay, hindi pala. Medyo feeling ko mas Ano ba siya ngayon? Nurse na siya ngayon sa US. I mean, ano na ba ang TLE ngayon? TLE pa rin naman. Okay. Pero may mas nauna kasi doon, Hele. Hele. So, mas matanda siguro ako dito. Eto na, balik na tayo sa may TLE. Sorry, napa-share lang. Kami po ay nagluluto nang may nakita akong babae na nakaputi sa tabi ng shelf. Ngunit hindi masyadong klaro yung itsura. At nakabunghay lang yung buhok na nakakover sa kanyang muka. Binaliwala ko na lang at baka namamalikmata lang ako. Nung nakabalik na kami sa classroom, nakita ko ulit yung babae sa bintana. Same sa itsura nung nakita ko siya sa gilid ng shelf. Para siyang tao na may laman pero maputla at walang muka. Pumunta ako sa CR para maghilamos kasi baka dulot lang ng antok na nakakita ako ng kung ano-ano. Nung nasa CR na ako, nandun na naman yung babae na nakadungaw sa maliit na bintana ng CR. Excuse me. Naiyak na ako na tumakbo pabalik sa room. Yung naalala ko na lang pagbalik ko sa classroom namin, pinagtitinginan ako ng classmates ko at sabi daw nila natutulala na lang daw ako. Hindi ko na maalala pero dinala daw nila ako sa faculty at doon nakita ko na naman yung babae. Sorry. Napahagulgol na lang po talaga ako sa takot at nahimatay na. Feeling ko po nagpanic attack na ako. Pagkagising ko po nasa clinic na ako at nakayuko na lamang ako at baka makita ko na naman yung babae. Ngunit ayun nga, nakita ko na naman siya ulit. Pero sa pagkakataong yun, yung paa na mismo ng babae nakita ko at nasa tabi ko na po ito. Yung paa nito ay parang totoong tao pero yupok yung itsura na parang naipit ng truck. Duguan at itim ang mga kuko nito. Napasigaw na po ako sa takot at napahagulgol. Pinuntahan ako ng mga teachers at brothers at sinimulang ipag-pray over. Simula noon, hindi ko na nakita yung babae. Pagkatapos nila akong ipagdasal. May one time din pala na siguro graduate na kami noon. Nung bago pa lang na-renovate yung library sa second floor, may isang estudyante nakapicture na may babaeng nakaputi sa bintana nito. Kumalat yung picture sa buong school kahit sa Facebook. Pero nung nalaman ng admin, agad naman nila pinadelete ito. Marami pa ako nalamang stories tungkol sa mga naging experience na mga kakilala ko. Pero ikukwento ko na lang sa susunod. Salamat po sa pagbasa, Titos and Ate Pray. Ayun. Sorry guys, kanina kung medyo nagkakaroon ng struggle. Parang naisip namin na yung mga submitted stories hindi namin ipo-proofread at hindi namin itatama yung mga grammars. As is na lang. As is. Kung paano nyo sinend, ganun din namin siya babasahin. Una, yung reason kung ba't hindi namin siya ipo-proofread kasi para hindi magkaroon ng para hindi kami magkaroon ng bias, 'di ba? Na parang uy, maganda to. 'di ba? Kasi kailangan hindi namin alam kung ano yung laman na parang syempre pag nakita namin na ay ang ganda nito 'di ba?
ito na lang babasahin ko, di ba? Para lahat ng magsasend ng stories is may chance manalo. Yes. Tama. Tama. Tapos, ang next na reason din namin kung bakit hindi na namin siya itatama, kasi part ng contest yun eh. Kung Tama. Kung paano siya nasulat. kung paano siya nasulat. Kahit nasabihin natin siyang personal experience, di ba? Para hindi naman lugi yung hindi. Para pantay sila pantay sila nung mga fiction, di ba? Actually, para sa akin naman, basta makita ko na original siya na parang hindi ko nabasa before. Kasi baka may magsabi na, hala, baka kinuha lang yung kwento sa iba. Parang ganun. Kung meron man kami mabasa na ganun, sabihin nyo sa amin para matingnan din namin. Correct. At saka huwag kayong mag-alala kasi hindi lang kami ang magja-judge dito. Merong percentage sa may criteria na yung mga listeners mismo ang mamimili. Yeah. 'Di ba? Okay, so huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil medyo gahol din tayo sa oras. Babasahin natin yung pangatlo. Bale, tig-isa na lang tayo. Ulit. Sige na. Okay. So ito naman, ang title nito ay The Secretary. Okay? So, hello titos. My name is Kurt and this is my submission for the story entry. This work is entirely fictional po and sana mabasa po ninyo. Sending support all the way from Indiana, USA. Uy, Indiana. kanina taga-US din yung Yung sa'yo? yung binasa ko na. Nice. Ito, galing to kay Kurt? Okay. So, totoo nga ang sabi nila na hindi maiintindihan ng isang pangyayari hanggang sa mangyari ito sa'yo. Ako si Delo. Rapper. Sekretary sa isang pribadong kumpanya. Pilit bumabangon sa araw-araw para mairaos ang aming pamilya sa probinsya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kwentong nakakatakot. Para sa akin, ito ay imahinasyon lamang ng isang individual. Nagkakatotoo na lang ito dahil sa coincidences. Kapag may naririnig ako ng mga ganyang kwento, palihim lang akong tumatawa. Ito ay magbabago dahil sa isang pangyayaring hindi ko makalimutan habang buhay. Ang gusaling inuupahan ng kumpanya namin ay medyo may kalumaan na. Maraming kwentong nakakatakot, mga kaluluwang di mapalagay, bagay na tumitilapon at iba pa. Sa lahat ng kwentong ito, ang pinakapamoso ay ang kwento ni Maria Fuentes. Siya ang dating sekretary ng kumpanya na aking pinapasukan. Maganda at may katangkaran. Tumalon raw mula sa rooftop dahil sa isang stalker na umaaligid sa kanya. Ayon sa kwento, hindi na daw alam ni Maria ano ang gagawin para tumigil ang umaaligid sa kanya. Sinubukan niyang isumbong sa pulis pero patuloy pa rin ito sa pagsunod sa kanya. She became so engulfed with fear kaya naisipan niyang tapusin ang lahat. Isang gabi, ako ay naatasan ng aking boss na mag-overtime. Tambak ang trabaho dahil maraming deadline na kailangan habulin kinabukasan. Malayo sa office ang aking tinitirhan at traffic pa tuwing rush hour kaya naisipan kong sa office na lang magpalipas ng gabi at tapusin ang trabaho. Bago pumasok sa office ay kinausap ko na ang guard na on duty na sa office na ako matutulog para maklose na niya ang building. Tahimik lang sa umpisa ang lahat. Kaya naisipan ko na magpa-music ng malakas para ganado ako sa trabaho. Umiindak ako sa saliw ng musika nang may narinig akong malakas na kalabog. Dahan-dahan kong hininaan ang musika at sumigaw ng, "Sino yan?" Ngunit walang sumasagot. Nilakasan ko ulit ang musika pero aminado ako na medyo nakakaramdam na ako ng kaba. Nangyari ulit ang kalabog at sa pagkakataon na ito ay may narinig na ako na tawa ng isang babae. Ito ang nag-udyok sa akin para bumaba at tawagin ng guard on duty para tignan kung may tao sa office. After na i-check niya lahat ng corners ng opisina, sinabi niya sa akin na walang tao and normal lang ang paligid. Humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil ginising ko pa siya sa sobra kong taranta. Pabiro niyang sinabi na baka yun daw yung babae na tumalon. Kaagad ko siyang sinaway dahil ito ay isang masamang biro. Bumalik ako ulit sa office at muling nabalot ng katahimikan ng paligid. Ilang oras ang lumipas at nakaidlip ako sa sobrang pagod.
Nagising ako sa ingay ng baldeng tumatagas mula sa banyo. Dali-dali kong sinara ang gripo at narinig ko ulit ang tawa ng babae. Pagtingin ko sa salamin ay nakita ko ang isang dugoang babae. Sa gulat ko ay napagpasyahan ko kaagad na umalis kaya dali-dali akong tumakbo sa cubicle para kunin ang aking gamit. Kasunod nito ay ang pagkislap ng mga ilaw at patuloy kong naririnig ang napakalakas na tawa. Dumiretso na ako sa pinto at pilit ko itong binubuksan pero tila bang may humaharang sa kabilang dulo nito at hindi ko mabuksan. Paglingon ko sa likod ay nakita ko ang babae. Duguan, nakangiti, unti-unting lumalapit. Kinakalubog ko na ang pinto para marinig ng guard. Ngunit habang palapit ng palapit ang babae ay naririnig ko na ang guard na sumisigaw sa kabilang bahagi ng pinto. "Sir, ano po ang nangyayari dyan?" tanong niya. "Huwag po kayong mag-alala at tatawag ako ng pulis," dagdag pa niya. Palapit na ng palapit ang babae at wala na akong nagawa kundi ipikit ang aking mga mata at magdasal ng malakas. Nagising ako sa tapik ng guard. "Sir, okay lang po ba kayo? Ano po ba ang nangyari?" tanong niya. "Di ko alam, basta na lang may nagpakita na babae at di ko na alam ang kasunod," sagot ko sa kanya. Paglingon ko sa paligid ay nagkagulo ang office, kung saan-saan napadpad ang mga papel at kagamitan. Umuwi ako sa amin para mahimasmasan. Kinabukasan, bago ako pumunta sa opisina, ay dumaan muna ako sa police station na malapit sa aking tinitirhan. Muli, ako si Delo, dating sekretary, nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa salang pagpatay kay Maria Fuentes. What? Ganda rin ha, may twist ha. Pero ito ba ay totoo? Hindi, sinabi niya ng umpisa na Oo nga pala, fictional story. nagulat ako sa ending. Oo nga. Ang ganda rin, oo. Para siyang same siya ng mga Reddit horror stories, no, Paps? Oo. Yung parang may introduction, tapos may kwento, tapos ang twist yung Sa dulo. Oo, 'di ba? Grabe, hindi ko alam. So parang humingi lang ng justice pala si Maria Fuentes. Nice. Nice, maganda. This is nice. Ang ganda. Ang ganda nito, Kurt. Thank you so much sa pag-send. Ito medyo may ano rin to, Paps, may laban din to kasi may picture to. Ay, nice. So, 'Di ba? so ako pa ang mag-ano ng picture. Ay, sorry. Pwede kong palitan. Hindi, okay lang. Hindi, joke lang. Sige. Hindi, joke lang. Tsaka matutuwa ka naman dito kaya Sige. i-upload. Go. Mo na lang to. Ito, buti nagbigay siya ng code name. Ang title ng story ay Babae sa Puno. Ay, nakita ko yung picture. We? Oo, di ba? Nakita yung picture? Oo, ayoko na tingnan. Anyway. Sige. Hello, my name is Ina from Pangasinan. And may story po ako about sa babae sa puno. Last week, may ginagawang waiting shed sa tapat ng kalsada. Sa harap ito ng bahay namin. Isang tanghali, yung mga trabahador busy sa ginagawang waiting shed. Habang naghahalo sila, yung isang trabahador biglang natigilan sa paghalo. Dahil daw may nakita siyang babae na pumasok sa bahay. Yung bahay ay malapit sa waiting shed na ginagawa. Nakita din ito ng mga kasama niya. Di na nila ito pinansin, parang ordinaryo na babae lang yung nakita nila. Maputi at mahaba ang buhok, naka-gown daw. Tuloy pa rin sila sa trabaho. Until 5 p.m, oras na ng uwian, napamerienda sila sa tabing tindahan, malapit sa waiting shed na ginagawa. Nagkwento sila sa tindera kung may nakatira ba sa bahay na tabi ng waiting shed. Ang sabi naman ng tindera, wala nang nakatira dyan kasi nagsialisan na sila. At biglang napatigil yung trabahador at sinabi, pero may nakita kaming babaeng naka-gown. Ang sabi naman ng tindera, wag nyo na lang i-entertain. Ang sabi naman after a week, mahilig kami magtambay sa likod ng waiting shed kasama yung mga bata at kaibigan ko gabi-gabi kasi bakasyon naman. Then, 11 p.m, nagtambay kami ng kaibigan ko. Habang nagtambay kami, ang bigat ng balikat ko
Hindi ko sinasabi sa kaibigan ko and yung kaibigan ko, kailangan niyang sunduin yung jowa niya sa work. At sakto, nagugutom ako. Nagpabili ako ng burger sa kaibigan ko. Then, umuwi muna ako para mag-charge. Then after 20 minutes, nag-chat na yung kaibigan ko. Nakauwi na sila. Dali-dali ako lumabas. Pero wala pa yung kaibigan ko kaya nag-chat ako sa Instagram. Nag-send ako ng picture na nasa labas na ako at sinin niya lang. Then after, nag-chat siya ng bad words. Then sabi ko, bakit? Then hinila niya ako sa bahay nila ng patakbo para ipakita kung ano yung napicturan ko. May babae sa tabi ng puno ng santol. Santol. Dito. Sa tabi. Yung bahay na nakikita nyo sa likod, yun yung bahay kung saan nakita ng mga trabahador yung babae. At this moment, while I'm typing the experience, pinag-usapan pa din siya dito sa amin ng mga kapitbahay namin. The photo was real, not edited or what. So, recap lang ng kaunti, no? Bale, yung unang part ng story is may nakita nga daw yung mga trabahador na babaeng pumapasok doon sa may bahay na katabi ng waiting shed ang ginagawa. Pero sabi wala naman daw nakatira doon. Then, yung next na part ng story is siya naman na yung naka-experience Paps and nakuhaan pa ng picture. So yung picture na tinutukoy niyang sinend niya sa may Instagram ng kaibigan niya is ito. Ayan. Ayan yung nakikita niyo. Ayan, dito makikita nyo. Oh, ayan. Pero Paps, alam mo, parang naniniwala ako doon sa may first part ng story. Yung sabi niya, may mga gumagawa, naghalo ng semento, ginagawa waiting shed. Tapos may babae naka-gown. Tapos hindi daw nila pinansin, di ba? Kasi naka-gown eh. Pag di naka-gown. Pag hindi kasi naka-gown, ano yun eh? Hi, miss. Oo, di ba? Common yan eh sa mga naghalo ng semento, di ba? Tsaka hindi nila, imposible nila yun. May pasipol pa yan minsan. Anyways, ayun muna sa ngayon yung apat na story na binasa namin. Ayan. Marami pa. Ilan na ba yung mga nag-send dito ng stories? Madami pa, Paps. Ito ano yung mga hindi pa nabasa. Meron pa ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pang 7 so far. Habang sinushoot namin to, today is June 5. 7 pa yung hindi namin nababasa. 4 na yung nabasa natin ngayon. So 8, 9, 10, 11. 11 entries na. So sa mga susunod na episodes for sure may mga magsisend pa ng stories. Pero kailan ba natin kailan tayo magsiset ng cut-off kung kailan kung kailan tayo tatanggap Hindi, ng story continuous lang yung pag-send nila. Kasi yung mga hindi mababasa, monthly lang. syempre, mapupunta sila doon sa mga susunod na buwan. Nice. So continuous na to. Oo, kasi may priority naman tayo eh. Ang pinaka-priority natin dito is yung mga una nagsisend. Yan. Sakto, nag-chat yung guest natin na kailangan yung abangan sa susunod na episode. Oo, may guest kami sa susunod na 5 minutes episode. away na daw siya. Ayan. So yun, maraming salamat sa mga nag-send sa amin ng mga stories nila. Keep them coming kasi babasahin namin yan for sure dahil grabe, Paps. Iba yung quality ng mga sinesend na stories sa atin ngayon. Kahit ako, kahit ako kunwari sa isip ko, mamimili ako ng isa, nahirapan ako eh. Oo. Kasi may kanya-kanya siyang di ba? May takot value lahat. Oo. Ayun. Merong yung first story parang biringan siya, di ba? Next story naman is parang yung mga naririnig na story sa mga schools. Sa mga urban legends sa schools. Yung next, ang ganda ng plot twist. Oo. Yung pang-apat, may picture. May picture. Diba? So may strengths sila lahat. Oo, correct. Oo. So yun, paano magagawin natin? Per episode ba? Papabotohin natin sila? Hindi. Magpo-poll tayo per episode? Hindi, kasi ang poll natin pag na-collect na natin lahat ng ang dami nun, Paps. Okay lang yun. Kasi I'm sure yung mga regular na listeners natin is may mapupusuan na sila dyan. Kahit pa sabihin natin, di ba, parang, ay, bet ko yun, di ba? Yes, Tapos kahit may mga dumating na bago, hindi, bet ko pa rin, mas bet ko pa rin eh. Kaya maganda sa dulo na yung botohan. Okay. Ayun, so I think we will end this episode ngayon. Ito, since special episode lang naman to ng mga
ano ba tawag dito sa episode na to? Sa story entry, mga story entry. Sa ngayon wala pa tayo naiisip pero eventually magkakaroon ito ng pangalan. Kung meron kayong mga suggestion, comment nyo, malay mo, gamitin namin. Oo. So yun, maraming salamat sa mga nag-send ulit ng mga story entries nila. Salamat kay, sino ba? Si Kurt, Si Liz sa akin. si Paul Zingon, At saka si Ina. si Ina. Sorry. Naputol pala yung yung sabi niya. Thank you mga tito and crush ko po si Tito Ian. Haha. Oo, eto meron talaga seryoso na kasulat. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Ina. Thank you. Ayun. Ayun nga pala. Malapit na rin pala yung Baguio natin na trip sa teachers camp. So, ayun. Maraming salamat Abangan nyo yan. sa mga sumama. Ay, sa mga sasama. I-upload namin yan soon. I-upload namin soon. Pero, for now, abangan nyo yung susunod na episode kasi sobrang kilala yung magiging guest namin. Lalo na kung nakikinig ka ng mga horror podcast ng matagal na, for sure kilala mo sila. Correct. So yun lang. Meron ka pa may dadagdag dito, James? Wala na. Ayun. So kung hindi pa kayo naka-follow sa Spotify, sa Facebook, sa Instagram, at sa YouTube ng The Red Door Podcast, make sure na naka-follow ka para updated ka sa mga susunod na mga uploads namin at sa mga extracurricular activities na ginagawa namin. Correct. And para makasama naman kayo sa mga activities, events, make sure na kasama kayo or nasa loob kayo ng community ng The Red Door Podcast PH. I-check nyo lang yung description ng video na ito. Makikita nyo dyan yung link na magdadala sa inyo papunta doon sa my community. Sasama din ba natin doon yung mga Discord? Hindi, automatic naman yun. Sunod-sunod naman yun. Oo. Kung interested kayo na sumama sa Discord group namin, pag-message lang kayo sa community or sa page namin. Tapos, hindi kasi pwedeng Paps na irekta natin na ilagay Discord yun. link. Kasi magiging open. Mapa-flood siya. Oo. Ayun. Delikado. Yun lang. Mas maganda rin kasi nakilala talaga namin para, ayun. Hindi naman kailangan kilala kahit short introduction lang. Minsan kasi ano ba 'yon? Kasi pag bago ka sumali sa community, may set of questions muna. Yes. Pero sobrang dali lang talaga ng question. Tapos may sasagot pa ng 326 mga hindi, joke lang. May isang tanong doon favorite horror movie. Sasagutin tit. Ano nga ba yung isang sagot doon? May sumagot ng TITI bo. Kagigising ko lang nun. Nakakatawa Parang syempre, yung mga ganong klaseng tao, tapos paano kung yun nga lang, simple nga lang, hindi pa nakasunod. Paano kung nakita niya na agad yung Discord, di nagwala na yun agad dito. Kaya maganda, muna. Community muna, tapos saka yung Discord. Ayun, so dito na namin tatapusin tong episode na to. Maraming salamat sa panonood. And kung meron kayong mga comments and suggestions, lagay nyo lang dyan. Tapos kung may request kayo na pag-uusapan or topic sa mga next episodes, comment nyo lang din. Yun lang. Yun, so maraming salamat. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. And kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.